Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong mapagpalang araw at patuloy po tayo na natitipon sa diwa ng ating sama-samang pananampalataya at pagninilay po sa mga salita ng Diyos habang ating iniuugnay ang ating pananampalataya sa kasalukuyang karanasan po natin sa mundong ito, lalo tigit sa kapaligiran habang tayo po ay humaharap sa hamon dulot ng pandemya na ito dulot ng COVID-19. Muli po, ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong pong kalakbay sa pananampalataya sa sandali ng Pasko ng muling pagkabuhay kung saan may nararanasan naman po tayong pandemya. Sa araw pong ito, bibigyan po natin ng pagninilay ang ating pong buhay at ang ating pananampalataya upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng isang natatanging pagkakataon na makita natin ano ba ang kaugnayan ng Pasko ng muling pagkabuhay, lalo tigit sa larangan ng ating pagpapahayag ng pananampalataya sa kasalukuyang sitwasyon ng ating buhay at ng ating lipunan. Pakinggan po natin ang pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Juan. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, at ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang karanasan na ito ng mga alagad ay isang karanasan na nagbibigay sa atin ng isang natatanging paanyaya kung papaano natin dapat nabuksan ang ating kamalayan, maging ang ating puso't kalooban sa mga sandali ng mga biglaang pagdating ni Jesus sa buhay natin. Lagi po nating tatandaan, ang mga alagad po ng mga pagkakataong yaon ay maaring pinamamayanihan ng kanilang pagkapagod sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Meron silang mga kalungkutan, pangungulilang nadarama sa pagpanaw ni Jesus. May mga balita na napapakinggan sila na nagdudulot sa kanila ng takot at pangamba at maraming mga misteryo na hindi nila magawang unawain. Kaya nung sila ay natitipon sa isang silid, ay biglang dumating si Jesus at nagwika sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan." Mga kapatid, sa tuwing tayo ay nakakaranas ng mga takot at pangamba sa buhay, sa tuwing tayo ay maraming nararanasan ng mga alalahanin, sa mga sandali na parang tayo ay namimisteryosohan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, gaano natin nagagawang pagmasdan at panabikan ang mga sandali na kung saan tayo ay dadalawin ng karanasang ito ng presensya ng Diyos at dudulutan tayo ng kapayapaan. Lagi po nating tatandaan, ang pananampalataya ay magagawa nating maipahayag kapag tayo ay namumuhay sa isang buhay na punong-puno ng pag-asa sa Diyos. Sa isang buhay na punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Sa isang buhay na punong-puno ng pagkamalas at pagkakita kay Jesus. Sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng mga pangungulila, sa kabila ng mga sandali ng kahirapan at panghihina. Ang kaloob ni Jesus sa atin ay kapayapaan sa mga sandaling ito. Upang sa gayon, kapag naramdaman natin ang kanyang presensya, alam natin, susunod na dito ay ang karanasan ng pagbangon natin at pag-asa sa buhay. Mga kapatid, kapag naman tayo ay alipin ng ating mga takot at pangamba, dadating ang sandali na kapag hindi natin nagawang mapanghawakan ang ating pananampalataya at pagkilala sa Diyos,
dating ang sandali na mananatili tayong nakalungkot, mananatili tayo na parang walang gana, mananatili tayo sa isang karanasan na parang ang lahat ay napaka-negatibo. Kaya nawa sa diwang ito ng ating pagbabahaginan, sa tulong ng mga panauwi natin na ating pong naaanyayahan upang magbahagi, ay patuloy po nating papag-alabi ng ating pananampalataya sa Diyos. At tayo din mismo magdulot ng nag-aalab na pananampalataya sa mga tao kung nasa paligid natin. Mga kapatid, sa hapon pong ito, nais ko po na ipakilala sa inyo ang ating mga kasama sa ating online faith sharing. Ang mga kasama po natin ay isang madre mula po sa Sisters of Jesus Good Shepherd o yung Pastorales Sister. Siya po ay walang iba kundi po si Sister Rebelina Santiago. Sister Rebe, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Father. Babatiin ko din kayo, sumainyo ang kapayapaan. Ay, sumayin nyo rin. Sister Rebe, salamat po sa inyong pag-aangat ng kapayapaan. Sister Rebe, may mga nanonood po sa atin ngayon, nakikilakbay at nakikinig. Papakilala po kayo sa kanila. Okay, ako po si Sister Evelina Santiago, Pastorales Sister, sabi nga po ni Father Randy. Binabati ko rin po kayo, lahat ng mga nanonood kay Father Randy at saka yung mga sigurado ko ito din ay may post sa Facebook ng mga iba at siguro gusto ko rin batiin yung mga kaibigan ko na nandito sa Pilipinas, nasa Australia at nasa Amerika. So, binabati ko silang lahat. At ako po ay, sa ngayon po ako ay assigned sa Amerika. Nag-work po ako sa isang parish sa Des Plaines. Ito po ay isang city sa Amerika, sa Illinois, USA. Ngayon po ako po ay nasa bakasyon. Kaya po ako nandito ngayon. Nag-aalaga ng nanay ko. Sister Rebe, kamusta po kayo ngayon sa ganitong klaseng sitwasyon? Nandito na po kayo inabot sa Pilipinas ng enhanced community quarantine dahil dulot nga po nitong ating pandemyang nararanasan ng COVID-19. Opo, Father, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kami pong buong pamilya ay mabuti naman po. Salamat sa Diyos. Although yung pong, meron po kasi akong kapatid sa Nueva Ecija, at saka dito po sa Isabela ngayon. So yung pong nasa Nueva Ecija, meron ako isang kapatid na medyo nahihirapan sila dahil nawawala na sila ng pambili ng pagkain. No? Pero kami naman po dito sa Isabela, medyo mas maayos po at naman kami dito, nakakaraos naman po. Salamat sa Diyos. Tapos po, kaya naman nga din po ako nandito kasi dahil ang nanay ko nga ay na-stroke, nagkaroon po siya ng blood clot sa brain niya, mayroon din pong fracture sa likod niya. Pero sa ngayon po ay maganda na ang kanyang lagay, hindi na nga lang siya nakakalakad. Pero gusto ko rin, Father, magpasalamat dun sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa Pilipinas, sa Australia at sa Amerika na nagdadasal, nagtumulong na ipagdasal ang aking nanay. Maraming salamat sa kanilang lahat. Salamat po, Sister Rebe. Salamat. Father, Opo. Sorry? Okay na po. Father, yung pong tungkol po dito sa ating ECQ, kami po, Father, ay talagang ako po dito ay mula po nung dumating ako na Isabela nung March 12, hanggang inuwi lang po namin ng nanay ko from the hospital, na po ako, hindi na po ako lumalabas. Talaga pong sumusunod po kami hanggang maaari sa mga alituntunin ng ating gobyerno. Nandito lang po ako sa bahay, isang buwan na pong mahigit, nasa bahay lang ako. Iyon. Salamat po sa Diyos at sa kabila po ng ganitong klaseng mapanghamong sandali sa buhay natin, may pandemya, tapos nga po nagkasakit pa po yung nanay nyo at naririnig nyo rin po syempre po yung pangangailangan ng mga kapatid nyo ay nakakaraos po tayo. No? Pangalawa po, Sister Rebe, sa ganito pong sitwasyon na kayo po ay syempre, nandun din po tayo po, lalo na po kayo madre, kami mga pare, lagi po nandiyan yung paghahangad natin na makibahagi sa larangan ng pagmimisyon, paglilingkod, pagbibigay ng sarili. Syempre po siguro sa pagkakataong ito na namimiss nyo rin po yung ministry nyo doon sa USA. Opo. Syempre po. Actually po, Father, dahil nga sa ngayon kahit na
Sa Amerika po, sa ngayon na nandun ako, yung mga ministries ko po talagang online. Apo. Online na yung mga sa religious education namin. Meron kaming mga online na ina-attendan para Apo. matulungan yung mga families. Uma-attend din po ako nung leadership, ministry leaders ng vicariate namin sa Archdiocese of Chicago. Ma-attend po ako from time to time kasi tinatawag kami ng coordinator para po i-reach out pa rin yung mga katekista, yung mga bata namin na hindi na ngayon nakakapasok, ganoon. So, gumagawa po ng paraan para mapagpatuloy pa rin yung kanilang education, faith education. So, yun po. At salamat sa Diyos Isa kasi lang yun. maraming So, meron din po pagkakataon. kasi kaming, sorry? Sorry po. Salamat po sa Ano yun? Diyos at maraming pagkakataon na tayo ay nakakapagpatuloy ng ating ministry sa iba't ibang pamamaraan, Sister Reby. Sister Reby, tanong mo lang po, di po ba ang USA parang isa ito sa mga pangunahing bansa na naapektuhan maigi ng COVID-19? Tama po, no? Oo, tama. Parang highest na nga sila yata ngayon na naapektuhan eh. Marami na sa kanila na affected ng virus. Ang USA. Kahit doon sa parokya namin, nabalitaan ko na yung mismong isa naming leader doon na actually nag-a-attend siya to become a permanent deacon. Opo. Naapektuhan siya ng virus, pero parang ngayon salamat sa Diyos, parang isang beses nakita ko sa live streaming, uma-attend daw siya ng mass. So salamat sa Diyos nakaligtas siya. Oo. Sister Reby, sa pagkakataong ito, no, ano po yung mga faith experiences o religious experiences na pwede po ninyong ma-share sa amin mula po sa karanasang ito na tayo ay humaharap sa mga pagsubok dulot ng pagkalat na ito ng COVID-19? Naku, Father, kung isa-summarize ko lahat yung aking experience mula nung umalis ako sa Amerika para umuwi dito, masasabi ko talaga na ang kamay ng Diyos ay napakalinaw. Opo. Napakalinaw na talagang yung sinasabi ko nga right timing, lahat naging right timing. Kasi nung paalis ko doon, hindi pa naka-lockdown, wala pang lockdown. Pero pagdating ko, nag-lockdown. Pero pag alis ko pa rin doon, ang dami na sa akin nagsasabi, naku sister, baka makuha mo ang virus sa aeroplano, ang tagal pa naman ng biyahe, ganyan, 20 hours na biyahe, baka mayroong virus, ganyan. So parang nag-aalala din ako noon kasi pagkatapos ba doon, nagpunta pa ako na Isabela kinabukasan, yun naman sa bus din, ay bali 8 to 9 hours din ako na nasa bus. So parang natatakot din naman ako, naisip ko baka makuha ko ang virus. Pero salamat sa Diyos, nakaraos ako, 14 days, hinintay ko yung 14 days, baka kung ano ang mangyari. Pero salamat sa Diyos, wala namang nangyari at naman. So isa yon sa mga pinagpapasalamat ko talaga na ang Diyos talaga, pinoprotektahan tayo, ganoon. Tapos, siyempre ako sa ngayon na nandito ako sa pamilya ko, nagpapasalamat din ako na ito'y pagkakataon na nagkakasama-sama kami, naaalagaan ko pa ang nanay ko, ganoon. So, yung pagkakataon na ito na ibinigay din ng Diyos sa akin ay nagpapasalamat ako. Kasi alam niyo ba, Father, nung umalis ako sa Amerika, yan ay halos yung March and April ay very busy yan sa parokya dahil ending na ng year. Yung Paris priest ko naman, pumayag naman siya na umuwi ako daw kasi para nga sa nanay ko. So yun, pasalamat din ako sa Diyos na pinayagan ako. Pero parang nag-aalala din ako kasi yun nga, yung programs namin na kumbaga maiiwan ko yung mga naka-line up na activities. Pero dahil din sa COVID-19, dahil hindi naman pwedeng pumasok ang mga bata, yung mga families, hindi din pwedeng pumunta sa simbahan. So, tama-tama din yung aking mga hindi naalalang activities na baka naiiwan ko, ganyan-ganyan. Wala rin, hindi din So, pagbalik ko rin pala, ipagpapatuloy ko rin yung mga naiwan ko. So, yun. Salamat sa Diyos. Dahil lahat yun, parang right timing. Para sa akin, right timing. Ang Diyos may right timing. Lang natin, ipagtiwala lang sa Diyos dahil siya ang nakakaalam ng tamang oras.
Salamat sa Diyos, no, sister, kasi sabi mo nga, may mga pagkakataon talagang parang nakikita niyo po yung kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay niyo, kung paano inihahanda niya ang lahat para sa gayon ay makatugon pa rin kayo sa kabila po ng inyong pag-uwi dito sa Pilipinas. Siyempre, meron naman po kayong mabuting hangarin at ito po yung maalagaan ng nanay niyo, may paramdam sa kanya yung presensya niyo. Siyempre, sa matagal na panahon, siguro sister, bahagi na rin po talaga ng ating pag-minister sa iba't ibang mga communities ay talagang tayo ay nalalayo sa ating mga pamilya at sa mga sandali na alam natin na hanggat maaari makakatugon tayo at makakapagbigay ng oras at panahon para sa kanila ay sinisikap natin ganapin. Alam mo, sister, habang nakikinig ako sa iyo, napapaalalahanan ako ng ilang mga kaganapan sa buhay ko bilang pari. Alam, ganito nga siguro, sister, ang buhay, no? Kapag yung pag tayo ay may hinahangaan na hindi para sa sarili natin, kapag tayo ay mayroong hinahangad para sa mga taong nasa paligid natin, yung bang walang-wala para sa sarili natin, ang lahat ay nagiging maayos, ang lahat ay nagkakaroon ng katuparan. No? Siyempre, bagamat hindi natin hawak ang mga nangyayari sa kapaligiran, kapag tayo ay namumuhay ng mayroong maalab na pananampalataya, ang lahat ay nagiging maayos at nagkakaroon ng isang magandang daloy ng buhay. Sa kabila ng ating inaasahan, sa kabila ng mga bagay na sana'y nagaganap, pero ang Diyos ay isang Diyos na punong-puno ng sorpresa. Isang Diyos na punong-puno ng sumainyo ang kapayapaan experience, no? Oo. Tama, Father. Sister, Tama yun, Father. Oo, halimbawa kayo ngayon nasa bahay niyo kasama ang inyong family, kami po dito sa seminary. Oo. Na kung minsan, marahil sa dami ng mga nangyayari sa kapaligiran natin, araw-araw may nakikita tayo sa Facebook, araw-araw ay ina-update tayo ng mga lingkod bayan, ng ating pamahalaan, araw-araw nakakapanood tayo ng mga kung gaano ba ang bilang ng naapektuhan, nahawaan, under investigation, under monitoring, ilan ba yung nakakalungkot man sabihin, mga pumanaw, at pangalawa ay ilan din naman yung mga nakaka-recover. No? Parang yan yung usual na routine ng ating mga nasasaksihan sa kapaligiran. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi natin dapat sarahan ng pintuan na sa ganitong mga pagkakataon at sandali na tayo ay may mga nararanasang takot, pangamba, pagtatanong, pag-aalinlangan kung minsan, dulot ng paghihirap at maraming alalahanin sa buhay. Siguro sa binasa sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Juan, mga minamahal na kapatid na nakikinig ngayon sa ating bahaginan, Sister Reby, manabik tayo sa pagdating ni Jesus para batiin tayo ng sumainyo ang kapayapaan. No? At upang magdulutan tayo ng kapayapaan ng puso at ng kalooban sa kabila ng lahat ng ito. Sister Reby, isa po sa inyo, syempre pong karanasan ngayon ay yung naalagaan niyo po yung nanay niyo. Kamusta po yung naya niyo ngayon bilang mag-ina, na ngayon nakikita niyo po kayo palagi? No? Alam mo, sabi nga niya sa akin, alam mo may dementia din kasi ang mother ko, pero kapag medyo malinaw yung isip niya at inaalagaan ko siya, alam mo kasi lahat ginagawa ko para sa kanya kasi hindi siya nakakabangon, hindi siya nakakaupo, di man lang siya nakakalakad. So pagka lalo na pag nililinis ko siya, sasabihin niya, paano na ako kung wala ka dito, sabi niya ganyan. So natutuwa naman ako kasi na-recognize din niya na dito ako para sa kanya. Oo. At marahil, sister, ito din ay isang religious experience or faith experience sa kanya sapagkat sa matagal na panahon ay maaaring naihanda na rin niya ang kanyang sarili na ang anak niya ay isang madre at ang anak niya ay para na sa Diyos, para na sa sambayanan. Pero sa pagkakataong ito na siya ay mahina at mayroong karamdaman, ang pagdating mo, Sister Reby, ay may tuturing na karanasan ni nanay ng sumainyo ang kapayapaan na sinasabi ni Jesus. Tama. Siguro, Sister Reby, maganda po na sa pagkakataong ito, nais ko po kayong hinga ng inyo pong panghuling mensahe ng pag-asa, mensahe ng pagdudulot ng pananampalataya sa mga taong nakikinig sa atin. Bigay ko po sa inyo ngayon ang pagkakataon. Okay po, Father. Salamat. Father, ako, Father, ay kumbinsado at nakita ko sa buhay ko na ang lahat ng pinagdadaanan natin, maliit man o malaki, na problema,
ay natatapos din. Lahat natatapos din. So ako, sobrang dami ko na at ng aking pamilya na napagdaan ng pagsubok. Pero dumating ang araw na nagising na lang ako na tapos na pala ang problemang yun, napasampasan namin. Tapos meron din naman sumusunod pa, pero ganun pa rin, natatapos pa rin. Kasi ang Diyos ay napakabuti sa atin. So sa bawat isa sa atin, kung titingnan lang natin ng malalim ang ating mga karanasan, minsan lang siguro dahil hindi tayo nagbibigay ng oras na siguro magnilay sa ating mga karanasan, medyo lumalabo ang ating mga mata at di natin nakikita ang kamay ng Diyos sa ating mga karanasan. So, ako din ay naniniwala na ang tanging kalooban lang ng Diyos ay bigyan tayo ng buhay, bagong buhay. Katulad nga na itong inaalala natin ngayong Easter season. At sa bawat pagsubok, may bagong buhay na naghihintay sa bawat isa sa atin. Siguro hindi man ito ito yung parang radical conversion na new life, no? Pero kahit man lang ang magandang nangyari sa ating pamilya ngayong magkakasama tayo ng mas matagal, yung nakita natin pwede pala nating gawin para sa iba. Meron tayong pwedeng gawin para sa iba dahil na-discover natin na kaya pala nating magmahal sa ating kapwa. O yung natutunan natin na ma-appreciate ang kabutihan ng iba dahil naranasan natin ang nawalan tayo o nagutom. So, sa akin, maniwala tayo na mayroon tayong Diyos na napakabuti. Hindi niya tayo pababayaan. So kahit na ito ay mahirap sa ngayon, sigurado ito lalagpas pa rin, matatapos pa rin, at mayroon pa rin bagong buhay. Yun po, Father. Thank you. Salamat, Sister. No? Nakakatuwang pakinggan yung mga salita na nagdudulot sa atin ng alab ng pananampalataya. Salita na nagdudulot sa atin ng lakas sa kabila ng ganitong mapanghamong sitwasyon sa ating buhay. No? Talagang yung tinatawag na bagong buhay, yan naman siguro po ang inahangad ng lahat dahil tiyak pagkatapos ng lahat ng ito, lahat tayo ay mayroong isang panibagong perspective ng buhay at sana maging bahagi na ng paraan ng ating pamumuhay ay ang higit pa nating pagpapahalaga sa Diyos. Malimit ko po, Sister, na binabanggit sa ganitong karanasan, yun bang dinala tayo ng sitwasyon sa ating limitasyon. At habang tayo dinadala ng sitwasyon sa ating limitasyon, na ibabaling naman natin ang ating pansin ngayon sa ating Panginoon. Sapagkat hindi natin kaya ang lahat. Hindi natin kaya ang lahat. Marahil kahit ang mga doktor, alam din nila ang kanilang limitasyon. Ang pamahalaan natin, alam din nila ang kanilang limitasyon. Ang bawat isa sa atin na sa kanilang mga tahanan, alam din ang kanilang limitasyon. Ngunit lagi nating tatandaan, sa kabila ng mga limitasyon na mayroon tayong makapangyarihan na Panginoon na maaaring magbigay sa atin anumang oras ng karanasan ng sumainyo ang kapayapaan. Sister, meron po tayong mga kasama ngayon dito, nakikinig sa atin, nakikilakbay. Nais ko pong basahin kung sino-sino po yung mga kasama natin ngayong hapon. At bago po ang lahat, nais ko rin pong i-share sa inyo, Sister, at sa mga nanonood ngayon, ang isa pong pagbabahagi mula sa ating kapatid na si Josie Trasmanas. No? Sabi po niya sa post niya dito sa ating group, "Salamat po sa amang mapagmahal, lagi siyang nakagabay bilang cashier sa Korte Suprema. Nakakapasok ako minsan 1 linggo o 2 beses pag may rush na gawain. Salamat dahil mayroong sundo at inihatid kami. At gayon sa driver namin, sa mga kasamahan ko sa opisina, nagkikita-kita kami sa kabila ng lahat ng ito upang makapagpasahod sa buong manggagawa ng Korte Suprema sa buong Pilipinas. Ito ang kanilang inaasahan, nakakatakot man, mapanganib man dahil kailangan magbiyahe pa Manila to Cavite. Malakas ang loob ko dahil alam kong kasama ko si Jesus. At ako'y pinangangalagaan niya ng mga anghel ang nagbabantay sa akin. Pag nandito ako sa bahay, dinadalaw ko ang aming kapilya, nagsisindi ng kandila at nagdidilig ng halaman, kinakausap at nagdarasal dumudulog sa mahal na ina, Birheng Maria na mayroong taguring medalya milagrosa, na humingi din ng tulong, panalangin na naway matapos na ang lahat ng ito. Batid kong sa aking pananampalataya,
kaya malakas ang aking loob. Bilang lingkod, ako'y iningatan niya at mahal niya. At ang banal na dugo niya ang nananalaytay sa aking mga ugat. Ang kamahal-mahalang himaymay ng katawan ay nasa aking katawan, at yan ang aking paniniwala. Ang lakas ko'y galing sa ating Panginoong Yesus. Salamat po Ate Josie, trasmana sa inyo pong ibinahaging ito. At mag-iingat po kayo palagi. Salamat po sa inyong malasakit, lalo na po sa mga kapatid natin na nangangailangan. Sa pagkakataon pong ito, nais ko pong kilalanin ng ating mga kasama sa bahaginan. Narito po kasama natin, ang nag-hello po sa atin, sister, si Vicky Jacinto Micarsos, no? So, salamat din po sa inyo, no? Manatili din po kayo sa kaligtasan. Si Ate Cathy Soriano from Rosario, Cavite, Antonio Ortiz, Kuya Tony, kasama ko po ito sa pilgrimage sa Holy Land, taga Santo Niño de Molino Parish. Ate Roda Manalili, no? Isa po sa mga masugid nating kalakbay sa atin pong online faith sharing. Ate Ping Royo, bumabati po sa atin si Kuya Tony ng magandang hapon. Magandang hapon po Kuya Tony. Ate Angie Maramba, good afternoon din po. Ate Lydia Tabera. Ate Uji Pinko mula po sa Bangkaan na Cavite. Ate Maribel Castor ng Bacoor. Si Vince Caramillo, isa pong seminarista natin na taga Mendez, nakikinig, nanonood din po sa atin. Ate Faith Salazar from Anabu, Our Lady of Fatima Parish, dito po sa Imus. Ate Pilar Nenita Ramirez, isa po rin po sa mga kasama ko sa Holy Land Pilgrimage. Ate Alma Zambrano, good afternoon po. No? Ingat po kayo palagi. Sila po yung taga San Lorenzo Ruiz Parish dito po sa Aniban. Ay din po kay Father Rodolfo Pascual. Ngayon din po, kasama natin si Ate Ami Canonisado. No? Si Ate Ami Canonisado. Ate Nisa Kamaklang Reyes, hello po. Ate Ellen Lipat, no? Hello po sa inyo po mga kasamahan sa Couples for Christ. Ate Lotlot Pedraza, okay naman po ako. Ate Lotlot, salamat po sa pakipangangamusta at pag-alaala sa amin. Ate LJ Soleria mula po sa Naik. Ate Meng Kapulot, isa pong katikista mula sa Our Lady of the Pillar Cathedral Parish. Hello Ate Meng, ingat palagi. Ate Celia Sayo, God bless you po. Ate Lydia Tabera, hello po Ate Nanay Lydia, salamat po sa inyong tulong, lalo na po sa distribution natin ng tulong sa mga kapatid natin na nangangailangan. Ate Vicky Jacinto Micarsos, no? Good afternoon din po sa inyo. Ate Gaiby Golfo mula po sa Golfo Hernandez, mula po sa sila po ay isa sa mga parish staff doon po sa St. Jude Parish sa 13 Martires. Ate Gaiby, hello po, kamusta kay Father OG Baas, no? At gayon din po sa mga kasama niyo po dyan. Next po ay si Ate Julie B. Jacinto, no? Isa rin po sa masugid nating taga-subaybay. Ate Marie Galit, no? Kasama ko po sa pilgrimage. Ate Marie, ingat po kayo. Sila po yung nag-work sa RITM. Gayon din po ang kanyang asawa. Lagi ko po kayong pinagdarasal. Salamat po sa inyong malasakit at pagiging bahagi ng mga frontliners. No? Ate Lilia Boncolmo, hello po. Ingat din po kayo palagi. Sister, meron pong nag-message dito. Sabi po niya, si Ate LJ Soleria, we wish your nanay a speedy recovery, sister. No? Salamat po, maraming salamat. Pagdasal po natin yung sa mga nakikinig po sa atin ngayon ng pagbabahagi ni Sister Reby, pagdasal po natin ng nanay niya, syempre din po si Sister Reby para po sa patuloy po nilang pagbangon bilang isang pamilya. Si Emerson Maala po, seminarista natin, nakikinig din po mula po sa St. Vincent Ferrer Parish sa Manggahan, General Trias. Si Tina Almodel from Prima Rosa. Lilia Boncolmo, na nabanggit ko po kanina. Si Ate Beth Salido, na isa pong lector sa St. James the Greater Parish. Ate Nanette sa Pinoso Reyes. Ate Nanette, salamat po sa inyong pakikilakbay, pakikinig at pakikibahagi sa ating online faith sharing. Si Claire Hagun Surla, no? Isa din po sa mga mananampalataya sa Villa Verde Pastoral Community kung saan po kami nagmimisa. Sabi niya, Father Randy, sana makamisa na ulit kayo. Alam nyo, ganun din ang aming pag-aangad na makabalik sa mga communities. Pero maging mahinahon lang po tayo at awa ng Diyos, darating din ang sandali na tayo magsasama-sama muli.
si Maria Eileen Vergado Marquez, no? Hello po. Si Jerome, na isa po sa akin mga directees. May bumabati po dito, sabi po niya, sister. Good afternoon, sister. Opo. Thank you for sharing your faith. No? God bless you po. Talaga, salamat. Kuya Tony Ortiz, yan. Isa po siya sa mga lay minister natin dito po sa Santo Niño de Molino Parish. Si Ate Vicky Jacinto Micarsos, no? Salamat po sa pakikilakbay. Meron pong sharing dito, no? Sabi po ni Ate Roda Manalili, pagtitiwala sa Diyos ang pinakamahalaga nating panghawakan at sana'y madama natin ang kanyang kapayapaan. Salamat po, sister, sa inyong pagbabahagi at pagpalain po kayo. No? Salamat. Ito po si Ate Alma Zambrano. Sa kabila ng nararanasan natin ngayon, ako po ay lubos na nagpapasalamat na nakasama kami mag-asawa sa Holy Land, doon po sa aming pilgrimage na ginanap kamakailan. Tunay nga buhay ang Diyos dahil piniprepare niya kami sa ganitong sitwasyon. Mas lalo pong napalalim ang aming pananampalataya at ugnayan sa ating buhay na Diyos. No? Ang Diyos ay tunay na buhay. No? Si Ate Tina Conorado, isa po sa ating mga lingkod laiko, no? Lalo na po sa larangan ng social action at mga gawang malasakit sa ating mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Ate Tina, sa iyong patuloy na pagbibigay ng sarili. Ngayon din po, si Ate Jo Hernandez from Rosario, Cavite. Ate Jo, salamat po sa pakikinig. Ate Chanda B po mula po sa isa din sa ating mga tagapakinig. No? Salamat po. Okay naman po, awa ng Diyos. God bless you din po sa inyo. Sa inyo po lahat na nakikinig ngayon sa bahagi na namin ni Sister Reby Santiago, isa pong pastoral sister, ay nagpapasalamat po kami. No? Natutuwa po ako dahil sa ganitong diwa at pagkakataon ay nagkakaroon po tayo ng pamamaraan para po magsuportahan. No? Kayo po nasa inyong mga tahanan, kami sa iba't ibang mga lugar. Ako po seminaryo, si sister po nasa Isabela ngayon. At sa mga susunod po nating mga programa ay makakapakinig pa tayo ng ibang mga pagbabahagi. No? Sa inyo pong lahat na patuloy na nagiging bukas sa ating pananampalataya, nawa po'y magdulot din po kayo ng alab ng pananampalataya sa mga taong nasa paligid natin. Ngayon po ay hilingin po natin si sister na pangunahan ang ating closing prayer. Sister? Okay po, Father. Maraming salamat din, Father, bago ako magdasal. Yung ating panalangin pangwakas, pangwakas na panalangin. Maraming salamat sa pag-anyaya, Father. Salamat okay. din po. Sige po. Okay, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal namin na aming Panginoong Jesus, Ikaw po ang pinagmumulan ng buhay at kabutihan. Nagpapasalamat po kami sa kapayapaang patuloy niyong ibinibigay sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat sa inyong proteksyon at biyayang makatawid kami sa mga gutom at sakit. Sa aming pasasalamat po ay inaalala namin ngayon ang aming mga kapatid na frontliners na tumutulong upang masugpo at mapigil ang pagkalat ng COVID-19. Inaalala po namin ang ating mga tindera, mga pulis, mga basurero, tricycle drivers, at inaalala ko po lalong-lalo na yung mga nurses and doctors na tumutulong sa ating lahat, na lalo na po yung mga Filipina natin na mga nurses at doctors. Ako din po, marami din po na mga Mexicans na nurses na gusto kong alalahanin sa inyo sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng grasyang ibinibigay ninyo sa kanila na kailangan nila upang hindi sila maapektuhan ng COVID-19. Para din po sa mga pamilya na nagdadalamhati ngayon dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Panginoon, bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa kanilang kalooban. Ang mga mahihirap din po nating kababayan na nawawala na rin ng pag-asa, na sana po mahanap nila ang tunay na pag-asa sa pagtitiwala nila sa inyo. Manalig po sana kami ng buo, umasa sa inyong kabutihan, palaging kaisan nyo sa panalangin,
upang ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, ay mapasa aming lahat. At hinihiling namin itong lahat sa pamamagitan ng iyong pangalan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sister, sa ngalan po ng mga nakilakbay sa ating ngayong hapon, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi at sa inyong pong mga karanasan sa pananampalataya. Dalangin po namin sa Panginoon na naway patuloy pa niya kayong pagkalooban ng biyaya at grasya na inyong kinakailangan para mas lalo niyo pa pong maipahayag ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Palakpakan po natin si Maraming Sister. salamat Salamat din po, po. Sister. Thank you po. Thank you po, Father. Sa inyo Thank po you. lahat ng mga God bless po. God bless you, bless. Sister. God bless you. Ingat palagi ho. Ingat palagi. Apo, kayo din po. Bye-bye. 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 Bye. Sa inyo po lahat na nakikinig, lagi po nating tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong panahon ng muling pagkabuhay kung saan tayo po ay humaharap din sa isang pandemya. God bless you po.